Dominant Protector. Credit to the author. 5591600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napuno ng tamis ang puso ni Yubi. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung gusto mong makasama kita, sabihin mo lang. Bakit ka naghahanap ng dahilan? Sige. Agad na pagsang-ayon ni Yubi. Sa katunayan, hindi ba't ito ang resultang gusto niya? Ngumiti si Terence nang maalala niyang mayroon pa rin siyang orihinal na level C Beast Core. Iniabot niya ito kay Yubi, itago mo muna ito. Hahanap ako ng mga orihinal na infant stage si Beast Core para sa iyo mamaya. Hindi nagpakita ng sama ng loob si Yubi kay Terence at tinanggap na lang ang tableta. Ang ginawang ito ay lalong nagpakita ng pagiging malapit ng dalawa. At tama, sinabi mo na si Wei Feng ay nangangaso ng mag-isa rito. Wala ba siyang koneksyon? Tutal, mayroon ng mga bagong silang na mga halimaw sa dagat na nasa soul stage dito. Kahit na isa lamang itong maagang bagong silang na halimaw sa dagat na nasa soul stage, sa lakas ni Wei Feng medyo mahirap itong makaharap, tama ba? Hindi itinuring ni Yubi ang kanyang sarili bilang isang tagalabas, kaya nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ni Wei Feng. Ang lugar na ito ay halos puno pa rin ng mga halimaw sa dagat na nasa entablado ng Jindan. Ang mga halimaw sa dagat na nasa entablado ng Nascent Soul ay dumadaan lang, nakangiting sabi ni Terence, ngunit ang kasalukuyang posisyon ni Wei Feng ay lampas na sa saklaw ng banal na pandaman ni Terence. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay malapit na sa limitasyon ng saklaw na ito, at mas lumipad pa si Terence upang iligtas si Yubi. Matagal na rin mula nang huli niyang binigyang pansin ang sitwasyon ni Wei Feng. Matapos makuha ang kanyang direksyon, humarap si Terence kay Yubi. Ngayong nabanggit mo na, medyo nag-aalala na ako kay Wei Feng. Tere na at tingnan natin. Papunta ito sa direksyong ito. Dahil doon, lumipad si Terence patungo sa dating lokasyon ni Wei Feng sakay ng kanyang spirit beast. Lumipad si Yubi katabi ni Terence. Doon lang naalala ni Terence na nakalimutan niyang makipagpalitan ng medium grade spirit beast sa mga tao mula sa pang-araw-araw na sekta. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano niya pa rin sila kakailanganin upang manghuli ng mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat sa hinaharap, at kung paano hindi akma sa imahe ng paaralan ng Percival ang puwersahang pag-agaw sa kanilang mga lumilipad na espiritong halimaw, hindi na niya pinag-isipan pa ang bagay na ito. Terence, sinusubukan ba ng paaralan ninyo sa Percival na hamanin ang apat na dakila? Biglang nagtanong si Yubi na medyo hindi inaasahan. Napansin mo? Tumawa si Terence. Obvious ba? Kung gayon, totoo ba? Masayang sabi ni Yubi habang nakangiti. Hindi naman ganoon ka-alata. Sa tingin ko lang, kung nandito ka, ang paaralan ng Percival ay magiging walang silbi kung hindi man lang nila iisip inghamanin ang Big Four. Ibig sabihin yan kailangan kong magtagumpay sa hamon, kung hindi ay ako ang magiging walang kwentang taong sinasabi mo. Nakangiting sabi ni Terence. Determinado siyang makuha ang Big Four, at hindi talaga siya ang magiging walang kwentang taong tinutukoy ni Yubi. Naniniwala ako na hanggat gusto mo, ang kahit isang pwesto lang sa Big Four ay tiyak na nasa loob ng iyong mga kamay. Iniisip ko lang kung aling pamilya ang iyong napabagsak. Nang sabihin ito ni Yubi, biglang kumurap ang kanyang malalaking mata ng ilang beses. Hindi maaaring ang aming sekta, ang sekta ng pagbubukas ng langit, tama ba? Ang angkan ng Shangguan ay may napakagandang relasyon sa iyo, kaya tiyak na hindi ito sa kanila. Kung gayon, ang pinakamahinang puwersa ay ang aming sekta ng pagpapaliwanag ng langit. Sa tingin mo ba ay hahamunin ko ang sekta na nagpapaliwanag sa langit? Lumingon si Terence kay Yubi. Magiging kakaiba kung ganoon talaga ang iniisip ni Yubi. Pinaikit ni Yubi ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang malaking ngiti. Siyempre hindi ko gagawin. Kahit naharapin mo pa ako, hindi mo pa rin hahamunin ang sekta ng pagbubukas ng langit. Isa pa, ang sekta ng Chenkon at ang sekta ng Percival ay malinaw na magkaaway. Ang una mong pagpipilian ay hamanin ang sekta ng Chenkon at maging pinuno ng apat na dakila. Haha! Tumawa ng mahina si Terence, hindi na nagsalita pa.
Dahil kilalang kilala na siya ni Yubi, hindi na niya kailangang magsabi pa ng kahit ano. Ngunit agad na sumimangot si Terence. Matapos lumipad ng ilang sandali, nasa loob na siya ng saklaw ng kanyang espiritu, ngunit hindi niya natagpuan si Wei Feng. Hindi inisip ni Terence na nasa maling lugar siya. Tutal, ang katawan ng halimaw sa dagat na nasa entablado ng Jindan na pinatay ni Wei Feng ay lumulutang pa rin sa dagat, kinakain ng ibang mga halimaw sa dagat. Kayang bumalik siya para hanapin ako. Naisip ni Terence sa sarili habang ginagamit ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar na kinaroroonan niya kanina, pero wala pa rin siyang nakita. Napansin ni Yubi ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Terence at bumulong, may nasabi ba akong mali? Napasubo mo ba ako? Lumuwag ang kilay ni Terence at ngumiti, hindi, sinabi mo ang iniisip ko. Masaya ako na alam mo ang iniisip ko. Kanina lang, hindi ko mahanap ang bakas ni Wei Feng. Mukhang nag-iba siya ng direksyon, kaya medyo nag-alala ako. Ganito pala. Ibig sabihin ba noon ay nangangaso si Wei Feng ng mga halimaw sa dagat sa lugar na ito? Inunat ni Yubi ang kanyang leeg at tumingin sa paligid. Gayunpaman, wala siyang natuklasan. Hindi ito itinuro ni Terence. Ang saklaw ng kanyang spirit sense ay lampas na sa kanyang nakikita. Kung hindi niya man lang ito mahanap gamit ang kanyang spirit sense, hindi ito makikita ng mga mata ni Yubi. Bukod pa rito, napapalibutan sila ng iisang ibabaw ng karagatan. Kung medyo mahina ang kanilang direksyon, tuluyan silang maliligaw kung liliko sila. Tumingin-tingin muna si Yubi sa paligid bago sumuko. Kung magpapatuloy siya sa pagtingin, pakiramdam niya ay makakalimutan pa niya kung saan siya nanggaling. Dapat ay nasa kalapit na lugar ng dagat. Ipagpatuloy natin ang paglipad doon ng ilang sandali. Sabi ni Terence habang patuloy siyang lumilipad kasama si Yubi. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan nangangaso si Wei Feng. Sa oras na ito, ang katawan ng Golden Core Stage si Beast ay halos kinain na. Ang natitirang mga buto ay lumubog na sa ilalim ng dagat, naiwan na lamang ang ilang mapusyaw na pulang dugo sa ibabaw ng dagat. Mabilis itong natangay ng mga alon. Matalas ang mga mata ni Yubi. Napansin niya ang kaunting dugong nawala. Agad siyang tumuro sa ibaba at sumigaw, Terence, dapat sana ay nagkaroon ng labanan dito. May nakita akong dugo sa tubig. Parang nandito si Wei Feng kanina lang. Oo, ang dugong iyon ay naiwan ng halimaw sa dagat na pinatay ni Wei Feng. Tumanggaw si Terence at nagpatuloy sa pagtutuon sa kanyang pandama sa espiritu. Malakas ang kakayahan ni Yubi sa pagmamasid, ngunit hindi ito gaanong nakatulong kay Terence. Pagdating sa pandama sa espiritu, milya-milya ang layo ni Yubi sa kanya. Kailangan pa ring hanapin ni Terence si Wei Feng mismo. Di nagtagal, nakahanap si Terence ng palatandaan. Sa gilid ng kanyang espiritual na pandama, may isa pang katawan ng halimaw sa dagat na may gininto ang core na kinakain. Mukhang kakapatay lang nito. Marahil ay si Wei Feng iyon, ngunit wala siyang nakitang bakas ni Terence. Dito. Humarap si Terence kay Yubi at itinuro ang direksyon, hinihimok ang kanyang lumilipad na spirit beast na bilasan ang takbo. Ang kanya ay isang mababang kalidad na lumilipad na spirit beast, habang ang kay Yubi ay isang mataas na kalidad na lumilipad na spirit beast, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya masabayan ni Yubi. 5,572. Maya-maya, dumating sina Terence at Yubi sa dagat. Sa oras na ito, mayroon pa ring maliit na kalahati ng katawan ng halimaw sa dagat patay na hindi pa nakakain. Mayroong kabuoang 5 mid-stage Golden Core Sea Beast na nag-aagawan ng pagkain sa gilid, at may iba pang mga halimaw sa dagat na nagtitipon-tipon hindi kalayuan. Kumunat muli ang noo ni Terence. May masama siyang kutob. Bagamat nakasakay si Wei Feng sa isang dekalidad na lumilipad na spirit beast, mula noong namatay ang sea beast, hindi dapat ito masyadong matagal. Hindi dapat lumipad palabas ng saklaw ni Terence si Wei Feng sa ganoong kaikling panahon. Dati, nang pinatay ni Wei Feng ng mag-isa ang mga Golden Core Stage sea beast, ginagawa lang niya ito sa kalapit na dagat. Tutal, may mga bagong bangkay ng mga sea beast bilang pain. Mas mahusay na patayin ang mga Golden Core Stage sea beast na dumarating para kumuha ng pagkain kaysa pumatay ng isa at magpalit ng lugar.
Walang malakas na pandama sa espiritu si UB gaya ni Terence, ngunit natagpuan ni Terence ang mga bangkay ng halimaw sa dagat mula sa malayo. Hindi na niya kailangang magtanong at alam niyang may hindi alam na paraan. Ang seryosong ekspresyon ni Terence ay nangangahulugan na nasa problema si Wei Feng. Naging seryoso rin ang mukha ni UB. Isang mapa ng dagat ang inilagay sa ibabaw ng bawat lumilipad na spirit beast. Ang lugar ay sumasaklaw lamang sa mga baybaying tubig at ilan sa mga lugar ng dagat kung saan aktibo ang mga gininto ang core stage na sea beast. Ang kanilang sariling mga lumilipad na spirit beast ay ipapakita rin sa mapa ng dagat upang ang 10 little elite na lumahok sa kompetisyon ay hindi maliga sa walang katapusang dagat. Ngayon, binuksan ni Yubi ang mapa ng dagat sa kanyang lumilipad na espiritual na halimaw. Matapos niyang tingnang mabuti, sinabi niya, Terence, malapit na tayong makalabas sa hangganan ng mapa. Kung lalayo pa tayo, tataas ng malaki ang posibilidad na lumitaw ang mga bagong silang na halimaw sa dagat mula sa Soul Realm. Hindi naman doon pumunta si Wei Feng, di ba? Umiling si Terence, mahirap sabihin. Sa normal na sitwasyon, hindi naman ganito si Wei Feng. Hindi lang natin alam kung ano ang mangyayari. Ang mapa ng dagat sa lumilipad na spirit beast ay isa rin sa mga kagamitan ng sinaunang alliance. Nakita na ito ni Terence dati, at katulad ito ng GPS sa telepono sa sekular na mundo. Gayunpaman, ang lumilipad na spirit beast ay matatagpuan sa mapa ng dagat, at ang iba pang lumilipad na spirit beast ay hindi ipapakita, kung hindi, mas madaling mahanap si Wei Feng. Sumulyap si Yubi sa bangkay ng halimaw sa dagat sa ibaba. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, siguro mahanap ko si Wei Feng pero kailangan mo akong tulungan na paalisan ang mga halimaw sa dagat sa paligid. Kumurap si Terence. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Yubi na makakatulong siya, ngunit hindi niya pinagdudahan ang katotohanan ng mga salita ni Yubi. Pagkatapos tumango, ikinumpas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kamay na umaagaw ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, ang kamay ni Terence na tagasalo ng kaluluwa ay umikot ng isang beses sa dagat, hinihila palabas ang mga espiritu ng 5 mid-stage golden core sea beast. Sa antas ng kanyang espiritu, ang paggawa nito ay kasing dali ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Yubi, kaya hindi niya kinuha ang mga ubod ng mga gininto ang halimaw sa dagat na ito kung sakaling maapektuhan si Yubi ng dugo. Ang 5 halimaw sa dagat na masayang nagsasalo-salo ay biglang tumigil sa paggalaw na para bang tinamaan sila ng isang nakakatakot na sumpa. Naramdaman din ng mga halimaw sa dagat na nagmamadaling lumapit sa paligid ang mapanganib na aura, at agad na nagkalat sa lahat ng direksyon, sumisid sa isang ligtas na posisyon ng paisa-isa, tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon sa ibabaw ng dagat. Sanay na si Yubi sa mga pamamaraan ni Terence, kaya hindi na siya nagulat. Kinontrol niya ang kanyang lumilipad na halimaw para lumapag sa ibabaw ng dagat, inilagay ang kanyang kanang hintuturo sa kanyang bibig at marahang kinagat ito. Pumutok siya ng isang patak ng dugo at ginamit ang kanyang chi para kontrolin ito para lumutang sa harap niya. Dahan-dahan, ang patak ng dugo ay hinailan ng tunay na chi ni Yubi patungo sa isang pinong pulang linya. Pagkatapos ay bumuo ito ng isang maliit at magandang pulang dahon na lumipad pababa patungo sa natitirang kalahati ng bangkay ng halimaw sa dagat. Bumalik sa kanilang mga ugat ang mga nalalaglag na dahon, gabay ng kaluluwa ng pulang dahon. Nagbuo ng parang selyo ang mga kamay ni Yubi habang bumubulong siya sa mahinang boses. Bahagyang namumutla ang kanyang magandang mukha. Malinaw na ang pamamaraang ito ay hindi simple at lilikha pa rin ng isang tiyak na pasanin kay Yubi. Ang maliit na pulang dahon ay nahulog sa katawan ng halimaw sa dagat at biglang namulaklak na may matinding pulang liwanag. Mula sa putol-putol na katawan, isang ilusyonaryong imahe ng isang halimaw sa dagat ang lumitaw, tahimik na umuungal patungo sa langit. Kasunod ng tahimik na ungol ng halimaw, isang bug zone ng hangin ang nagsimulang umihip sa dagat na walang tigil sa pagbabago ng direksyon. Mabuti na lang at hindi malakas ang hangin o baka hindi makaangkop ang lumilipad na spirit beast ni Terence sa pagbabago ng hangin at mapilitang lumapag sa dagat. Seryoso ang ekspresyon ni Yubi. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay patungo sa ulo ng halimaw sa dagat at gumawa ng kilos na humihila. Pagkatapos, sumigaw siya sa mahinang boses, ang mga nalaglag na dahon ay bumalik sa kanilang mga ugat.
Bumalik ang kaluluwa. Isang mahinang pulang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa malayo at tumago sa ulo ng halimaw sa dagat. Ang umuungal na halimaw sa dagat ay agad na tumahimik at bumalik sa wasak na katawan, naglaho. Huminga ng malalim si Yubi at inilipad ang kanyang lumilipad na spirit beast papunta sa tabi ni Terence. Terence, ang taong pumatay sa halimaw na ito sa dagat ay hindi kalayuan dito. O sa halip dapat sabihin na kung ikukumpara sa distansya sa pagitan ng kung saan natin natagpuan ang dugo at dito, ang tao ay isang katlo lamang ng distansya mula sa atin. Bahagyang kumunot din ang magagandang kilay ni Yubi. Ang resulta ng pagbabalik ng mga nalaglag na dahon sa kanilang mga ugat ay hindi dapat mali, ngunit kung mahahanap ni Terence ang mga bangkay ng mga halimaw sa dagat mula sa 3 beses na distansya, walang dahilan kung bakit hindi niya mahahanap ang pumatay. Malapit na ba? Tara, tingnan natin. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at sinabing. Hindi na niya inabala pang kolektahin ang mga core ng 5 mid-stage golden core si Beast at lumipad patungo sa direksyon ng tunog. Natural na nakasunod si Yubi. Bagamat nasa lugar sila kasama ang mga pinakasikat na si Beast sa Soul Realm, hindi nag-aalala si Yubi tungkol sa kanyang kaligtasan dahil nasa tabi niya si Terence. Maya-maya, nakarating silang dalawa sa lugar kung saan naramdaman ni Yubi ang pagbabalik sa mga ugat ng mga nalalaglag na dahon. Gayunpaman, ang paligid ay isa pa ring walang laman na dagat. Walang anumang pagkakaiba. Sa katunayan, wala ni isang halimaw sa dagat. Yubi, nararamdaman mo pa rin ba ang kanilang lokasyon? Walang silbi ang pandaman ni Terence sa espiritu, at maaari na lamang siyang patuloy na umasa sa mga pamamaraan ni Yubi. Ibinalik ni Yubi ang kanyang palad at ibinunyag ang magandang pulang dahon na inihulog niya sa bangkay ng halimaw sa dagat kanina. Sa ilalim ng kanyang tingin, ang pulang dahon ay sumayaw sa hangin na parang nagpapadala ito ng isang uri ng mahiwagang mensahe. Sa kasamaang palad, hindi ito maintindihan ni Terence. Kakaiba. Natigilan si Yubi. Lumingon siya at tumingin kay Terence nang may pag-aalinlangan, dito mararamdaman ang pagbabalik ng mga nalalaglag na dahon sa kanilang mga ugat. Hindi ito nagbago, pero walang kakaiba dito. Marahil ay may problema sa aking paglipat. Ito ba ang lugar na to? Tinaasan ni Terence ang kilay at binawi ang kanyang espiritu. 5,573. Maingat na sinuri ni Terence ang lugar at wala pa ring nakitang kakaiba. Gayunpaman, tila wala namang anumang abnormalidad. Sa ibabaw ng dagat na kanilang nadaanan noon, gaano man ito kalalim, palagi silang makakakita ng ilang mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, sa lugar na ito, wala ni isang halimaw sa dagat. Kaunti lang ang posibilidad para sa ganitong sitwasyon. Una ay mayroong isang makapangyarihang halimaw sa dagat dito, at ang ibang mga halimaw sa dagat ay hindi nang ahas na salakayin ang lugar na ito. Pangalawa, ang mga halimaw sa dagat dito ay naalis ng isang tao. Siyempre, maliit ang posibilidad na mangyari iyon. Kahit na totoo ito, walang paraan na hindi mapapansin ni Terence ang isang napakalaking kaguluhan. Bukod doon, posible rin na ang mga halimaw sa dagat ay naakit ng isang bagay at umalis sandali at bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Hindi naniniwala si Terence sa alinman sa mga posibilidad na ito. Ayon sa pandaman ni Yubi, mas naniniwala si Terence na may naglagay ng isang uri ng paghihigpit dito na humaharang sa buong lugar na ito sa dagat. Ang paghihigpit na ito ay sapat na kalakas para maitago mula sa pandaman ng espiritu ni Terence. Kung hindi dahil kay Yubi, hindi mahahanap ni Terence ang lugar na ito kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Yubi, lumipad ka ng kaunti papalayo at saka mas mataas pa ng kaunti. Titingnan ko kung ano ang nangyayari dito. Lumingon si Terence para ngumiti kay Yubi habang nagsisimula itong bumuo ng isang super alchemy bomb sa kanyang kamay. Kahit ano pa ang restriction, walang kakayahan si Terence na basagin ito. Imposibleng basagin ito ng paunti-unti. Ang tanging paraan ay basagin ito ng malakas, at ang super pill bomb ay perpekto para sa sitwasyong ito. Hindi nagtanong si Yubi at masunaring inilipad ang kanyang lumilipad na spirit beast sa isang tabi. Tiningnan niya ang super alchemy bomb na nasa kamay ni Terence mula sa malayo at nakita niyang naglalabas ito ng mas nakakatakot na mga alon.
Hinintay ni Terence na matapos mabuo ang Super Alchemy Bomb bago niya pinalipad pataas ang kanyang lumilipad na Spirit Beast at pinalipad ito ng 1,000 metro sa ere. Pagkatapos ay inihagis niya ang Super Alchemy Bomb pababa. Sa totoo lang, hindi ginamit ni Terence ang buong lakas ng Super Refinement Firebomb sa pagkakataong ito. Tutal, maaaring nasa ibaba si Wei Feng at magiging abala kung aksidente niyang masasaktan si Wei Feng. Kaya, binawasan ni Terence ang lakas at pinataas ang output ng Refinement Fire ng sabay para mas madaling makontrol ang paglabas ng lakas kapag nangyari ang pagsabog. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang dalawang Refinement Fire ay naghalo sa chi ni Terence at nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Naningkit ang mga mata ni Terence nang sa wakas ay maramdaman ng kanyang spirit sense ang abnormalidad sa espasyo sa ibaba. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang idirekta ang kapangyarihan ng Super Refinement Firebomb sa mga abnormal na lugar na kanya naramdaman. Sa ilalim ng nagliliyab na dalawang pangunahing apoy, ang orihinal na normal na espasyo ay nabasag na parang salamin na nagpapakita ng halos magkaparehong lugar sa dagat. Ang tanging kaibahan ay bukod kay Wei Feng, mayroon ding tatlong iba pang orihinal na mga tagapagtatanim na nasa yugto ng sanggol at mga bangkay ng ilang mga gininto ang pangunahing halimaw sa dagat. Senior Lolo. Sa sandaling ito, nababalot ng dugo si Wei Feng at mukhang napahiya. Kung hindi lang dahil sa maaasahan niyang lumilipad na Spirit Beast, baka tinadtad na siya at ipinakain sa mga Sea Beast. Madilim na parang tubig ang mukha ni Terence habang pinipiga niya ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, kamatayan ang hinahanap mo. Tuluyan ang nakalimutan ni Terence ang pag-isahin ang mga pamilya para maghanap ng espiritual na jade matapos siyang maging Big Four. Nang makita niya ang nanginginig na kalagayan ni Wei Feng, hindi na mapigilan ni Terence ang balak pumatay sa kanyang puso. Sus Mariosep! Paano nahanap ni Terence ang lugar na ito? Ang pinakamalakas sa kanilang tatlo ay nasa tugatog ng kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa takot matapos makita si Terence. Ang dalawa pa ay nasa tugatog ng maagang bagong Soul Stage at ang isa naman ay nasa maagang bagong Soul Stage. Pero para kay Terence, kahit na tatlo silang peak new Soul Stage Cultivator, pareho lang iyon. Isang di nakikitang kamay na nangaagaw ng kaluluwa ang dumaan. Nakapagdesisyon na si Terence na patayin ang tatlong orihinal na Infant Stage Cultivator na ito. Malinaw na isa itong patibong para patayin si Wei Feng, o sa madaling salita, isa itong patibong para patayin ang paaralan ng Percival. Dahil nandito na sila, hindi makikipagkompromiso si Terence at wala siyang pakialam sa pangkalahatang sitwasyon. Para kay Terence, ang pangkalahatang larawan ay isang terminong lilito lamang kapag ligtas ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga kilos ng tatlong taong ito ay malinaw na lumampas sa inaasahan ni Terence. Ito ay ibang-iba sa dalawa mula sa pang-araw-araw na sekta na naghahabol kay UB para sa mga halimaw. Nagbabantay pa rin ang practitioner laban sa atake ni Terence nang may malakas na pagsabog sa harap niya at isang malahalo na alon ang kumalat. Agad na namutla ang kanyang mukha habang kinontrol niya ang kanyang lumilipad na Spirit Beast para umatras. Isang kagamitang pandepensa gamit ang banal na pandama. Kumunat ang noo ni Terence, planuhin niyang gamitin ang kamay na kumukuha ng kaluluwa para lipulin ang tatlong bagong cultivator ng kaluluwa, ngunit hindi niya inaasahan na mapipigilan siya sa una. Ang napakaliit na mundo ay tunay ngang ibang-iba sa isla na nasa uri ng langit. Bagamat malakas ang kamalayan, sikat din ang mga bagay na maaaring magtanggol laban dito. Kung ganoon, hindi naman nakapagtataka na hindi matukoy ng spirit sense ni Terence ang kalasag na kanilang itinayo. Talagang may divine sense attack siya. Kailangan ninyong mag-ingat. Tila naramdaman ng nasa tuktok ng gitnang Nascent Soul Stage na medyo nakakahiya ang kanyang pagganap, kaya malakas niyang pinaalalahanan ang dalawa pa, kahit papaano ay nakahanap na siya ng paraan para sa kanyang sarili. Nagkatinginan ng dalawa pa at sumugod kay Terence sa halip na umatras. Halata na mayroon din silang mga panlaban, kaya hindi sila natakot sa mga galaw ni Terence. Pamilya Talon, kailan kayo nagsimulang makipagtulungan sa sekta ng 5 elemento? Nagpadala si Terence ng 3 Spirit Sense Vortex habang kinakausap niya ang 2 bagong silang na Soul Master ng may malamig na mukha.
Sa unang round, nagpadala ang pamilyang Talon ng isang Nascent Soul Stage Expert at isang Perfected Golden Core Stage Expert, ngunit namatay sila. Hindi inaasahan, sa ikalawang round, direktang nagpadala ang pamilyang Talon ng dalawang Nascent Soul Stage Expert. Ang lakas na ito ay talagang napakalakas. Maganda ang impresyon ni Terence sa pamilyang Talon dito dahil sa pamilyang Talon sa Sky Class Island. Hindi pa sila gaanong nakikipag-ugnayan noon pero aalagaan ni Terence ang pamilyang Talon kung maaari. Hindi niya inaasahan na makikipagtulungan sila sa sekta ng limang elemento upang tambangan si Wei Feng. Hindi ito kayang tanggapin ni Terence. Bahagyang hinarang din ng espiritual na kamalayang whirlpool ang atake ng dalawa, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Talagang mayroon silang mga kagamitang pandepensa para sa espiritual na kamalayan. Gumalaw ang isip ni Terence, at ang isang bahagi ng kamalayan sa vortex ay naging isang apoy ng pagpipino ng kamalayan, na nagdoble sa kapangyarihan nito. Gustong gamitin ni Terence ang galaw na ito laban kay Crispin, at ito ay kasing epektibo laban sa dalawang tao ng pamilyang Talon. Bago pa man makaatake ang dalawa kay Terence, sabay na nawasak ang kanilang mga panlaban sa espiritual na pandama. Halata na hindi sila mga dekalidad na bagay, hindi kasing level ng God Bracelet na nakuha ni Terence mula kay Crispin. 5,574. Dahil sa gulat nilang dalawa, nasiyahan na sila sa nakakabaliw na binyag ng espiritual na Sense Spellfire Whirlpool. Ang pagsunog at pagkapunit mula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa ay agad na nagpahirap sa kanilang dalawa, ngunit hindi man lang sila makasigaw. Ang tanging nagagawa lang nila ay mahulog mula sa kani-kanilang lumilipad na mga spirit beast papunta sa dagat. Mabuti na lang at napatay na ang lahat ng mga halimaw sa dagat na nasa kalapit na dagat. Kung hindi, malamang napatay na sana silang dalawa. Minsan, ang mabuhay ay mas masahol pa sa kamatayan, at mas malupit ito kaysa sa pagpatay lamang sa kanila. Kaya, matapos mahulog ang dalawa sa dagat, wala nang ginawa si Terence. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito pagkatapos nilang magdusa ng husto. Hindi pinansin ng dalawa mula sa pamilyang Talon, humarap si Terence sa peak mid-stage Nascent Soul Cultivator at ngumisi, bakit lilito ang mga eksperto ng 5-element sect sa walang katapusang dagat. Maaari kayang hindi mananatili ang 5-element sect sa 4 na dakila at makikipagkompetensya sa 10 maliliit na sect para sa isang rango. Hindi niya ito kilala, pero nakita na niya ang peak mid-tier Nascent Soul Practitioner na ito dati. Nakatayo siya sa likod ni Ziggy, at malinaw na isa siya sa mga nakatataas sa 5-element sect. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagpapadala ni Ziggy ng isang mas mataas sa sekta ng 5 elemento sa walang katapusang dagat upang manggulo sa sekta ng Berdeng Ulap. Ang hakbang na ito ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Ang peak mid-tier na bagong soul cultivator na ito ay tinatawag na Mingyo, pinsan siya ni Ziggy. Ang layunin niya sa paglusot sa walang katapusang dagat ay upang makahanap ng pagkakataon upang pahinin ang lakas ng paaralan ng Percival. Malapit na niyang patayin si Wei Feng, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Ngayong narinig niya ang sarkastiko na mga salita ni Terence, ang kanyang mukha ay naging berde at pula. Terence, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ako, si Mingyo, ayoko lang sa sekta ninyong Berdeng Ulap, ano ang kinalaman nito sa sekta ng 5 elemento. Huwag mong isipin na dahil lang sa mayroon kang ilang espiritual na pag-atake, magagawa mo ang anumang gusto mo sa maliit at sinaunang Jamho. Kung may kakayahan ka, halika at subukang atakihin ako. Sigaw ni Mingyo, ngunit iniisip na niya kung paano makakatakas. Ang kadalian ni Terence na basagin ang Divine Sense defensive item ng pamilyang Talon ay nagparamdam na kay Mingyo ng matinding pagkakasala. Bagamat mas mahusay ang kanyang defensive item kaysa sa dalawa sa pamilyang Talon, at ang unang atake ni Terence ay perpektong naharang ng sarili niyang defensive item, hindi ito nagbigay sa kanya ng mas maraming pakiramdam ng seguridad. Hehe, Mingyo, di ba? Dahil gusto mong subukan ko, susubukan ko. Sabi ni Terence nang may magaan na ngiti, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Ang Firecore Whirlpool na umatake sa dalawa mula sa pamilyang Talon ay lumitaw sa paligid ni Mingyo.
Bagamat ang evolved version na ito ng Deified Soul Vortex ay nasa kategorya pa rin ng mga Deified Soul Attack, ang mapanirang kapangyarihan nito laban sa mga Deified Soul Defensive Tools ay lubos na nalampasan ang kategoryang ito. Ang Deified Soul Defensive Tool ni Mingyo ay talagang mas mataas ang grado kaysa sa pamilyang talon, ngunit ang mabilis na bagong protective layer na ito ay malinaw na hindi kayang labanan ng matagal. Natakot ng husto si Mingyo, talagang marahas na lalaking ito si Terence. Hindi mo ba ako pwedeng hayaang matapos sa sinasabi ko? Hindi mo ba pwedeng tumalikod ka na lang at umalis? Malamig nang umiti si Terence at nagpadala ng isang daloy ng 5-element chi na sumama sa pagkawasak. Nakainom na si Wei Feng ng peak grade 5th grade recover pill at kontrolado na ang kanyang mga pinsala, ngunit hindi hahayaan ni Terence na mawala si Mingyo dahil lamang dito. Nang makita ni Mingyo ang 5 kulay na dragon na nabuo mula sa tunay na chi sa kalangitan, tuluyan nang nawala ang kanyang huling pag-asa. Nang walang ibang salita, hinimok niya ang kanyang lumilipad na spirit beast na tumalikod at tumakbo. Hindi ito ang lumilipad na espiritong halimaw na pinili ng 10 maliliit. Nang lumabas si Mingyo, ginamit niya ang lumilipad na espiritong halimaw ng sekta ng 5 elemento, na mas mataas ang antas kaysa sa 10 maliliit. Kung hindi sana napapaligiran si Wei Feng ng mga tao ng angkan ng talon gamit ang kanyang mataas na kalidad na lumilipad na espiritong halimaw. Ngayong gusto ng tumakas ni Mingyo, kahit ang lumilipad na espiritong halimaw ni Wei Feng ay hindi na naabutan si Mingyo. Ang tanging pagkakataon lang nila ay pigilan si Mingyo sa pagbilis. Ipinitik ni Terence ang kanyang kamay at inihagis ang isang super alchemy bomb. Siyempre, ang lakas ng bombang mabilis na naipon ay hindi masyadong malakas, ngunit sapat na ito upang harangan ito ng ilang sandali. Sina Terence at Mingyo ay napakalapit sa isa't isa noong una pa lang, at dahil sa balak ni Mingyo na tumalikod at tumakbo, hindi siya handa sa pag-atake ni Terence. Sumabog ang Super Pill Firebomb sa harap mismo ng ulo ng lumilipad na Spirit Beast. Sinamantala ng Spiritual Awareness Pill Fire Vortex at ng 5 Elements True Chi ang sitwasyon at tuluyang winasak ang Spiritual Awareness Defense Tool ni Mingyo. Sa pagkakataong ito, si Mingyo ay talagang natakot ng husto. Agad siyang nagmakaawa, Senior Linford, huwag mo na akong pabayaan. Sumusuko na ako. Pasensya na, pero hindi ako tumatanggap ng pagsuko. Muling iginalaw ni Terence ang kanyang kamay pagkatapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin. Hindi na nakapagpigil si Mingyo at nahulog mula sa lumilipad na Spirit Beast bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Hindi na ipinagpatuloy ni Terence ang pagpatay sa katawan ni Mingyo. Matapos mahulog sa walang katapusang dagat, magiging merienda na lamang ito para sa mga halimaw sa dagat. Kung ito man ay patay o buhay, wala nang pakialam ang mga halimaw sa dagat. Sa wakas ay nakabawi na ang 2 bagong silang na Soul Master mula sa pamilyang talon mula sa atake ng mga espiritu ni Terence. Nakita nilang bumagsak sa lupa at namatay si Mingyo nang hindi man lang lumaban. Natakot silang husto. Alam nilang nasa kamay ni Terence ang kanilang buhay at kamatayan. Hindi sila nang ahas na magpanggap. Mabilis silang nagpumilit na umakyat sa bangkay ng halimaw sa dagat at lumuhad ng may pagsunod. Senior Linford, pinagbantaan ako ng sekta ng Chenkon at ng sekta ng 5 elemento. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Sabi ng cultivator na nasa tugatog ng maagang yugto ng nascent soul habang nakayuko sa takot. Si Yubi, na nasa di kalayuan, ay hinimok na ang kanyang lumilipad na espiritual na halimaw na lumapit at tumulong nang makita niya ang labanan. Gayunpaman, naayos na ang lahat nang dumating siya. Walang hiya talaga ang pamilyang talon mo. Handa ka pa talagang maging alipors ng 5 element sect. Terence, bakit hindi mo na lang silang patayin? Ang karakter ni Yubi ay namumuhi sa kasamaan na parang kaaway niya. Kaya naman, labis siyang hindi nasisiyahan sa mga kilos ng pamilyang talon sa pagkakataong ito. Nanginig ang 2 lalaki nang marinig nila ang mungkahi ni Yubi. Labis nilang kinamumuhian ang sekta ng Chenkon at ang sekta ng 5 elemento. Halata na gusto nilang kalabanan ang sekta ng Berdeng Ulap ngunit kailangan nilang hilahin pababa ang pamilyang talon.
Dalawang bagong soul cultivator lang ang mayroon ng bahay, at nawalan sila ng isang peak golden core cultivator sa unang round. Kung hindi sila bibitawan ni Terence, mapapahamak ang bahay. Isa pa, kung talagang pinatay ni Terence ang dalawa, baka malipol niya ang buong pamilyang Talon. Baka hindi man lang siya matulungan ng sekta ng Chungkon at sekta ng Five Elements. Kaya naman, sa oras na ito, kinailangan niyang itapon ang lahat ng kanyang mukha at dignidad. Ang pinakamahalagang bagay ay protektahan ang kaligtasan ng pamilya. 5,575. Senior Linford, bulag kami sa pagkakataong ito. Hanggat kaya kaming palayain ni Senior Linford, susunod ang pamilya Talon sa pangunguna ng Green Cloud School mula ngayon. Kung gusto ni Senior Linford na pumunta kami sa silangan, tiyak na hindi kami pupunta sa kanluran. Kung gusto ni Senior Linford na umakyat kami sa bundok, tiyak na hindi kami bababa sa dagat. Kahit na kailangan naming umakyat sa bundok ng mga punyal o tumalon sa isang palayok ng langis, hanggat iuutos ito ni Senior Linford, tiyak na hindi kami masisimangot. Kung hindi mo magagawa, hayaan mo kaming dalawa na mamatay na may 10,000 palaso na tumatagos sa aming mga puso, at hindi kami kailanman muling magkatawang tao. Ang lalaking nasa tugatog ng maagang yugto ng nascent soul ay biglang itinaas ang kanyang katawan at gumawa ng isang madamdaming panata. Kaya handa kang mamatay para sa akin. Tinaasan ni Terence ang isang kilay. Siyempre naman. Hanggat si Senior Linford ang nag-uutos, tiyak na wala kaming anumang pagtutol na magkakapatid. Kahit na pakiramdam ng lalaking iyon ay may mali, matatag pa rin siyang sumagot. Kung gayon, makikita kong mamatay ang isa sa inyo ngayon din. Napaawang ang mga labi ni Terence habang nakatingin sa dalawa. Papatayin ko ang isa sa kanila. Iisa lang ang buhay ko sa kabuuan, kaya paano ako mamamatay? Ang pumatay ng tao nang hindi man lang tumatango, napakalupit nito. Ang cultivator na nasa tugatog ng maagang yugto ng bagong soul realm ay napuno ng kalungkutan at galit, ngunit napahiya siyang ngumiti at sinabing, Senior Linford, alam mo, kaming magkakapatid ay may lakas pa rin. Walang saysay ang mamatay ng walang kabuluhan. Dapat gumamit ng mahusay na bakal sa talam. Kung kinakailangan, kaming magkakapatid ay tiyak na hindi masisimangot. Dahil sinabi na ni Terence, oras na. Putol ni Yubi. Malungkot na tumingin ang dalawang lalaki mula sa pamilyang Talon kay Yubi. Naisip nila, munting tiyahin, hindi ka naman namin nasaktan, di ba? Hindi ba pwedeng maging maawin ka sa mga salita mo? Gumaling na ang mga pinsala ni Wei Feng matapos niyang kainin ang Great Cyclic Pellet. Lumapit din siya at sinabing, Marshal Grand Uncle, dahil tapat silang dalawa, bakit hindi na lang natin sila tanggapin? Sa anumang kaso, ang layunin ng ating paaralang Percival ay maging isa sa 4 na dakila. Sa hinaharap, kailangan pa rin nating magkaroon ng ilang sekta sa ilalim natin. Mukhang magandang pagpipilian ng pamilyang Talon. Agad na lumingon ang dalawang tao mula sa pamilyang Talon at tumingin kay Wei Feng nang may gulat at tuwa. Hindi nila inakala na ang batang hinahabol nila ay magmamakaawa para sa kanila. Isa talaga itong sitwasyon na walang pag-asa, ngunit parang sinag ng liwanag sa dulo ng tunnel. Walang pakialam si Wei Feng sa mga titig ng dalawa na puno ng pasasalamat. Nagmamakaawa siya para sa kanila dahil iniisip niya ang pananaw ng Green Cloud School. Sa totoo lang, wala sino man ang magkakaroon ng magandang impresyon sa mga taong gustong pumatay sa kanila, ngunit sina Wei Feng at Reggie ay magkamag-anak. Pareho nilang itinuturing na mas mahalaga ang responsibilidad ng sekta kaysa sa kanilang sariling buhay, kaya hindi nakakagulat na sasabihin nila ang mga ganoong bagay. Tumingin si Terence kay Wei Feng at tumango, natutuwa ako na nasabi mo iyan. Dahil nakapagsalita ka na, hayaan mo na sila. Salamat, Senior Linford. Salamat, Senior Jean. Mabilis na yumuko ang dalawang tao mula sa pamilyang Talon at nagpasalamat sa kanya. Wala silang pakialam kung kwalipikado si Wei Feng na maging senior. Sa anumang kaso, iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Hindi isang kawalan ang tawagin siyang senior. Kayong dalawa lang ang nagpapasalamat sa kanila at hindi sa akin. Dahil ba sa galit ninyo sa akin? Biglang singit ni Yubi.
Nanginig sina Talon at Talon, paano nila nakalimutan ang babaeng ito. Pero patuloy na hinihiling ni Terence kay Terence na patayin sila at pasalamatan, hindi ba't sobra na iyon? Akala nila oo, pero mas apurado ang sitwasyon kaysa sa tao. Alam nilang may malaking epekto ang mga sinabi ni Yubi, at maaaring magbago ang isip ni Terence kahit na mangako siyang palalayain sila. Kurutin na lang nila ang kanilang mga ilong at pasalamatan si Yubi. Tumawa si Yubi sa kasiyahan. Ayaw niya talagang pahirapan ang dalawang ito. Dahil hindi itinuloy ni Wei Feng ang bagay na ito, natural lang na hindi rin gagawin ni Yubi ang pareho kay Terence. Pinaglalaruan lang niya ang dalawang lalaking ito para ilabas ang kanyang galit. Kumuha si Terence ng 2 tableta pagkatapos mag-isip. Nagsasalita ka lang. Sa totoo lang, hindi ko lubos na mapagkakatiwalaan kayong dalawa. Kaya, inumin ninyo itong 2 tableta. Kung maganda ang resulta ng inyong ginagawa, ibibigay ko sa inyo ang antidote sa loob ng 1 taon. Kung hindi, magdurugo kayo mula sa inyong 7 butas at mamamatay dahil sa pagbagsak ng inyong primordial spirit. Nagkatinginan sina Talon at nakita ang kawalan ng magawa sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, tama si Terence. Walang problema sa paggawa nito, kaya hindi nagatubili ang dalawa. Kinuha nila ang mga tableta mula sa mga kamay ni Terence at nilunok ang mga ito. Tumanggaw si Terence sa kasiyahan, napakabuti. Hindi uobra ang gamot na ito sa loob ng 1 taon. Sa kabaligtaran, makakabuti ito para sa iyo. Walang anumang pagbabagong magaganap ng normal. Hanggat tapat ka sa paaralan ng Percival, magiging maayos ka pagkatapos ng 1 taon. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, Senior Linford. Hindi na magtataksil ang pamilyang Talon natin. Mula ngayon, susundin natin ng lubusan ang mga utos ng Green Cloud School at ni Senior Linford. Mabilis na ikinuyom ng dalawa ang kanilang mga kamao upang ipakita ang kanilang katapatan. Ang kanilang buhay ay nasa kamay ng iba, kaya ito lang ang tanging paraan. Bahagya namang inamin ni Terence, pero nakakatawa sa loob-loob niya. Gumawa nga siya ng ganitong klaseng gamot para sa kontrol noong nasa Sky Class Island at Taegu Trial siya, at kahit ang pag-inom ng goo poison ay hindi naman mahirap, pero hindi niya ito handa sa sitwasyong ito. Kaya ang ibinigay ni Terence sa kanilang dalawa ay hindi isang uri ng lason. Sa kabaligtaran, ang 2 tableta ay mga bagong recipe na naisip ni Terence noong libre siyang oras sa Heavenly Pill Pavilion. Hindi ito gaanong kapaki-pakinabang pagkatapos gawin ang mga ito, kaya itinapon niya ang mga ito sa isang tabi. Para sa taong kumuha nito, parang kumakain ng mga produktong pangkalusugan ang mga tao sa sekular na mundo. Wala naman talagang mga disbentaha, may ilang benepisyo lang. Hindi makasiguro si Terence kung wala ang eksaktong datos. Gayunpaman, nalinlang ni Terence ang 2 talon na inakala nilang lason ang kanilang kinakain. Kung walang abnormalidad, ibig sabihin ay malakas ang lason. Hindi sila nang ahas na lumaban. Umaasa na lamang sila na ibibigay sa kanila ni Terence ang panluna sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang gumanap ng maayos. Maaari kayong dalawa na manatili sa kalapit na tubig at manghuli ng mga halimaw sa dagat. Kung mayroon akong anumang kailangan ninyong ipagawa, ipapaalam ko sa inyo anumang oras, utos ni Terence bago ikinumpas ang kanyang kamay at pinaalis ang dalawa. Walang gaanong magagandang gamit si Mingayo, pero maganda naman ang kanyang lumilipad na spirit beast. Gusto itong ipagpalit ni Terence ng mas maganda, kaya kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Wei Feng, maayos ba ang mga pinsala mo? Matapos magpalit si Terence ng kanyang lumilipad na spirit beast, nagtanong muna siya tungkol sa mga pinsala ni Wei Feng. Matapos makuha ang kumpirmasyon ni Wei Feng, tumanggaw siya, kung gayon, lumipad tayo roon habang nangangaso ng mga sea beast. Yubi, lumayo ka kay Wei Feng at magsanay pa. 5,576. Gusto ni Terence na manghuli si Wei Feng ng mga sea beast sa labas ng mapa. Ang lugar na iyon ay kadalasang teritoryo ng mga Peak Stage at Peak Stage Golden Core Realm Sea Beast. Hindi bihira ang mga nascent Soul Realm Sea Beast, at sa lakas ni Wei Feng, magiging magandang pagsasanay para sa kanya ang mangaso ng mag-isa.
Sa kabilang banda, si Yubi ay nasa mapa. Bagamat maaaring may mga nascent Soul Realm Sea Beast, karamihan sa kanila ay mid-stage at peak-stage Golden Core Realm Sea Beast pa rin. Ang epekto ay kapareho ng kay Wei Feng. Si Terence mismo ang nasa gitna ng dalawa, handang sumuporta sa kanila kung may mangyari. Gamit ang lumilipad na Spirit Beast na ipinadala ni Mingyo, magagarantiyahan ito ni Terence. Tungkol naman sa direksyon kung saan sila lipad, naisip na ito ni Terence. Matapos makaharap ang pang-araw-araw na sekta na humahabol kay Yubi para sa core ng Sea Beast at sa Five Element Sect at ang pamilyang Talon na nagbabalak laban kay Wei Feng, nag-aalala rin si Terence para sa ibang tao. Halimbawa, sina Wuking at Linlin. Sa unang tingin, sila ang sekta ng Snow Sword sa ilalim ng sekta ng Chenkon, ngunit mayroon silang malalim na relasyon sa sekta ng Percival. Maaari nilang maakit ang lihim na paghihiganti ng sekta ng Chenkon, kaya pumili si Terence ng direksyon na may mataas na posibilidad na makaharap si Wuking at ang iba pa. Matapos lumipad ng medyo malayo, parehong nagkaroon ng ilang tagumpay sina Yubi at Wei Feng. Ang pinakamahirap na bahagi sa pangangaso ng mga halimaw sa dagat ay hindi kanila bibigyan ng pagkakataon kapag nakita nilang maraming tao. Gayunpaman, kung kikilos ka ng mag-isa, mahirap garantyahan na kaya mong harapin ang panganib. Ngayon na binabantayan na ni Terence ang dalawa mula sa malayo, maaari nilang baliwalain ang panganib at hikayatin ang mga halimaw sa dagat na atakihin sila. Pagkatapos, maaari na nilang samantalahin ang pagkakataong patayin sila. Kaya, medyo maganda ang kanilang pag-unlad. 2 beses nang gumawa ng hakbang si Terence sa panahong ito, at pareho silang malalakas na magkaaway na hindi nila kayang harapin. Naging maayos ang lahat at ititigil lamang ni Terence ang laban ng dumilim na ang kalangitan. Kailangan nating maghanap ng lugar na mapagpapahingahan ngayon. Kung hindi, ang mga lumilipad na Spirit Beast ay masyadong mapapagod, na hindi magiging maganda para sa mga susunod na laban, nakangiting sabi ni Terence pagkabalik ng dalawa. Ang walang katapusang dagat ay hindi lamang isang malawak na karagatan. Mayroon ding maliliit na isla na nakakalat sa ibabaw ng dagat at maging ang ilang mas malalaking coral reef. Hanggat maglakas loob ka, maaari mo rin itong gamitin bilang lugar ng pahingahan. Kalahating araw na tayong pumatay ng mga halimaw sa dagat. Nakakapagod talaga, di ba? Talaga, sa tingin mo ba nakakapagod ang paglipad ng mga espiritong halimaw? Nakangiting sabi ni Yubi. Pagkatapos ay binuksan niya ang mapa ng dagat at sinabing, ang kasalukuyan nating posisyon ay nasa gilid ng mapa. May ilang maliliit na isla na minarkahan dito na maaari nating mapuntahan. Ang pinakamalapit ay mga 160 o 70 kilometro ang layo, kaya hindi magtatagal ang paglipad papunta roon. Bakit hindi tayo pumunta roon? Sige, basta makapagpahinga tayo. Tara, pumunta tayo sa islang ito. Tumanggo si Terence. Walang anumang pagtutol si Wei Feng. Inayos nilang tatlo ang kanilang direksyon at mabilis na lumipad patungo sa isla na nasa mapa. Ginamit ni Terence ang kanyang pandama sa espirito upang suriin ang lugar bago pa sila dumating. Ang isla ay hugis itlog na may pinakamataas na haba na 3 kilometro at pinakamataas na lapad na 2 kilometro. Ang pinakamataas na punto ng isla ay wala pang 300 metro mula sa antas ng dagat. Maliit ito, ngunit kasya ang 1,000 tao. Yubi, sigurado ka bang ang isla ay isang lugar para magpahinga ayon sa mapa? Biglang lumingon si Terence kay Yubi at nagtanong. Napagtanto niya na ang kanyang espiritu ay nakikita lamang ang magaspang na hugis ng isla, ngunit hindi niya makita ang mas malalalim na bahagi. Halata na may kakaiba sa isla. Bahagyang nagulat si Yubi. Hindi na niya tiningnan ang mapa ng dagat. Sa halip, hindi niya namamalayang tumanggo siya. Sigurado ako. May problema ba? Wala naman, nag-aalala lang ako na baka hindi maganda ang kapaligiran doon sa taas. Nakangiting sabi ni Terence na siyang nagpabago ng usapan. Marahil ang isla ay may ilang espesyal na geographical na salik na maaaring humadlang sa pagtuklas ng mga banal na pandama.
Matapang naman si Terence, at kahit na mayroong anumang hindi kapanipaniwala sa isla, maaaring hindi nito sila masaktan. Ang mga lumilipad na espiritong halimaw ng tatlong tao ay pawang magagaling, at ilang salita lamang ang kailangan para makalakbay sila ng mahigit 100 milya. Ang mga itim na batik lamang ng maliit na isla ang kanilang nakikita sa malayo, at di nagtagal, ang buong isla ay nabunyag. Terence, parang wala lang ang pinag-alala mo. Ang ganda ng isla na ito. Tumawa si Yubi habang kinakausap si Terence. Siya ang unang lumapag sa isla. Umiling si Terence habang nakangiti at sumunod kay Yubi, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Kahit ngayon, hindi pa rin kayang masakop ng kanyang spirit sense ang buong isla. Kung nasa himpapawid man siya, mas marami siyang nakikita gamit ang kanyang mga mata kaysa sa kanyang spirit sense. Napakalakas ng kaguluhan ng magulong alon sa islang ito. Bihira lang makita na hindi ko man lang matanggap ang aking banal na pandama. Si Wei Feng, na naglalakad sa tabi ni Terence, ay biglang bumulong, ngunit nagulat si Terence. Wei Feng, ano ang ibig mong sabihin sa panghihimasok ng tidal turbulence? Lumingon si Terence at nagtanong. Silang tatlo ay wala pang 20 metro ang taas sa ibabaw ng isla, at ang banal na pandama ni Terence ay agad na sumaklaw sa bawat pulgada ng isla. Sandaling tumigil si Wei Feng, hindi inaasahan na itatanong ito ni Terence, ngunit agad siyang sumagot, ang kaguluhan ng magulong alon ay isang espesyal na natural na kababalaghan sa walang katapusang dagat. Madalas itong nakikita sa maliliit na isla sa dagat. Maaari nitong ihiwalay at protektahan ang pagtuklas ng kamalayan ng kaluluwa. Sa makatuwid, kung walang mga tala sa maliliit na isla sa walang katapusang dagat, malamang na mapanganib ito. Huwag pumunta sa mga naturang isla para madaling galugarin. Nakikita ko. Medyo natigilan si Terence. Kaya isa talaga itong kakaibang natural na penomeno. Wala siyang pinag-alala. Gayunpaman, agad na nagbago ang ekspresyon ni Terence. Matapos masakop ang buong isla gamit ang kanyang banal na pandama, lahat ng hindi niya malinaw na makita noon ay naaninag sa kanyang karagatan ng kamalayan. Napagtanto rin niya na sina Woking at Linlin ay nasa islang ito. Hindi na hinintay pa ang paglapag ng mga ito, agad na hinimok ni Terence ang kanyang aerial spirit beast na lumipad ng mabilis patungo kina Woking at sa kasama nito. Ilang salita lang ang naiwang salita niya, sundan mo ako. Si Wei Feng ay isa ng maagang nagsisimulang Soul Realm Master. Bagamat ang kanyang divine sense ay hindi maihahambing kay Terence, ang saklaw na kaya nitong sakupin ay hindi rin maliit. Kaya nang mapansin ni Terence sina Woking at Linlin, agad din silang napansin ni Wei Feng at lumipad palapit ng walang sinabi. Kung tungkol naman kay Yubi, ang kanyang spirit sense ay hindi maihahambing kay Terence o kahit kay Wei Feng, ngunit matapos marinig ang tawag ni Terence, agad niyang itinaas ang kanyang lumilipad na spirit beast at sumunod kay Terence. Bumuo silang tatlo ng isang tuwid na linya at lumipad sa kalangitan sa ibabaw ng isla. Sa isang iglap, nasa gitna na ng isla si Terence. Tinapik niya ang leeg ng lumilipad na spirit beast, hudyat na dapat itong lumapag ng mag-isa. Si Terence mismo ay tumalon pababa at lumapag sa isang plataporma sa bangin na parang isang Diyos na bumababa mula sa langit. 5,597. Boss Terence. Si Woking ang unang nakapansin sa pagdating ni Terence, at medyo kumalma ang malamig niyang ekspresyon. Nakita rin ni Linlin si Terence at ngumiti na parang bulaklak. Terence, sa wakas ay dumating ka na. Nang makitang maayos naman silang dalawa, nakahinga ng maluwag si Terence. Matapos silang batiin ng isang tango, iniwas niya ang kanyang malamig na tingin sa mga taong nakapalibot kay Woking at walang pakialam na nagtanong, anong nangyayari? Bagamat tinawag itong isang pagkubkob, 4 na tao lamang talaga ang naroon. Isa sa kanila ay si JC ng Evil Warding Sect, ang isa pang peak late stage Golden Core Cultivator ay ang tauhan ni JC, na pumalit sa peak stage Golden Core Cultivator na namatay noong nakaraang round, at ang huli ay isang maagang umuusbong na Soul Cultivator mula sa Chenkon Sect na nakita na ni Terence noon. Ang huli ay isang binata na may mahabang buhok at masamang tingin sa mukha. Hindi pa siya nakikita ni Terence noon, at nang lumapag sina Wei Feng at Yubi, ang bilang ng mga tao sa kanilang panig ay lumampas na sa kabilang panig.
Hindi kailanman mahilig magsalita si Wooking, kaya malamig siyang sumagot. Una kaming pumunta sa isla para maghanap ng mapagpahingahan, pero biglang lumitaw ang 4 na taong ito at sinalakay kami ng walang imak. Kung hindi dahil sa pambihirang lakas ni Elder Ice, baka hindi mo kami nakita noong dumating ka. Humalukip-kip si Terence at humarap kay JC, leader ng sekta. Hale, ano ang ibig sabihin nito? Nang mapatay niya si Crispin, nagmamakaawa si JC para sa kanyang buhay. Ngayong bumalik siya para maghanap ng gulo, pagod na ba siyang mabuhay at gusto nang mamatay? Ito. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi nang ahas si Ji-Yuan Hale na pukawin si Terence. Kahit ang isang taong tulad ni Crispin ay pinatay ni Terence. Si Ji-Yuan ay na-trauma na sa mga ginawa ni Terence. Ngayong tinanong siya ni Terence ng tanong na ito, hindi lang ang puso niya ang nagsimulang manghina. Maging ang mga binti niya ay nagsimulang manginig. Malamig na sinulyapan ni Terence ang umuusbong na cultivator ng soul stage mula sa sektang Chenkon. Hindi niya ito nakitang kakaiba. Ang mga tao mula sa sektang 5 Elements ay nakipagtulungan na sa pamilyang talon ng sektang Chenkon, kaya normal lang para sa mga tao mula sa sektang Chenkon na makipagtulungan sa sektang tagapagtanggol ng kasamaan ng sektang 5 Elements. Ang sektang Chenkon at ang sektang 5 Elements ay nakipag-alyansa na ng palihim. Ang tanging ikinagulat ni Terence ay kung gaano kadeterminado ang sekta ng Chenkon. Nahulaan niya na hindi sila matutuwa sa sekta ng Snowsword, ngunit hindi niya inakalang gagawa sila ng hakbang ng ganito kabilis. Tama, hindi pagkakaunawaan ito. Bago pa matapos ni JC ang kanyang sasabihin, ang mahabang buhok at mukhang masamang binata sa tabi niya ay ngumisi at nagsalita kay Linlin, sa totoo lang, gusto ko lang ipahayag ang aking magandang damdamin para mamiss si Linlin. Paano ito naging direktang pag-atake ng walang sinasabi? Binibining Linlin, dapat ay may konsensya ka sa pagsasalita. Iniisip ko kung may konsensya ka ba, binibining Linlin. Bakit hindi ka lumapit at hayaan mong hawakan kita? Hindi namamalayang lumiit si Linlin at nagtago sa likod ni Terence, iniiwasan ng malaswang tingin ng mahabang buhok na binata. Galit niyang sinabi, ito ang pinakamasama sa lahat, Terence. Pwede mo ba siyang alisin? Galit ako sa kanya dahil lang sa pagtingin ko sa kanya. Kumunat ang noo ni Terence. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay parang gusto niyang bugbugin ang mahaba ang buhok na binata, pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati. At sino ka? Ang sektang Chenkon. Hindi tinitignan ni Terence ang mahabang buhok na binata. Gusto pa rin niyang alamin muna ang pinagmulan nito, kaya hindi siya agad kumilos. Kung gagawin niya iyon, hindi niya ito basta-basta itataboy. Paano niya nagawang landiin si Linlin sa harap niya? Hindi ba't napakadali para sa kanya na itaboy ito? At sino ka? Ang manliligaw ng malamig na babae. Sok, sok, sok. Hindi ko inaasahan ito. Mukhang napakapuro niya, pero may kabit na siya. Pero hindi bale, ganito lang talaga ang hilig ng batang Panginoon na ito. Tila hindi man lang tinitignan ng mahabang buhok na binata si Terence, at ang mga salita niya ay lalong nagiging hindi kanais-nais. Namumula ang mukha ni Lin sa galit, lihim siyang umiibig kay Terence, pero sobra na ang pagtawag dito ng kerida. Itinaas niya ang kanyang ice blade, handang umatake. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at pinigilan si Linlin. Lumingon siya at binigyan siya ng tingin na nagsasabing, ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos ay humarap siya sa binata na may mahabang buhok at tinitigan ito na parang patay na patay. Dahil sabik ka ng mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Kahit sino ka pa, isa ka lang walang kwentang tao. May nanunuyang tingin si Terence habang naglalabas ng isang spirit sense na whirlpool. Dahil sa pagdating ng mga Spirit Sense defensive items, ilang beses nang nawalan ng bisa ang Soul Catcher Hand, kaya napagdesisyonan ni Terence na gamitin ang Spirit Sense Vortex. Tutal, maaari itong maging Pilfire Spirit Sense Vortex anumang oras, at kung pag-uusapan ng kapangyarihan, hindi ito mas mahina kaysa sa Soul Catcher Hand. Ang bentahe ng kamay na pang-agaw ng kaluluwa ay hindi ito nakikita at tahimik, kaya napakadaling gamitin para sa isang palihim na pag-atake. Gayunpaman, ang disbentahan nito ay wala itong malakas na kakayahan sa pag-atake.
Kung makakatagpo ito ng isang kagamitang panlaban sa espiritual na pandama, walang paraan para gawin ito. Kaya naman, ang pagpili ni Terence na magsimula sa Conscious Vortex ay ang tamang pagpipilian. Kapag nalagpasan niya ang depensa ng kalaban, magiging invincible siya gamit ang kamay na Soul Catcher. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang walang anumang panlaban sa mahabang buhok na binata. Hindi sigurado si Terence kung mayroon siya nito dahil ang whirlpool ay naharangan ng isang pulang pugita na lumitaw mula sa kawalan. Ano ito? Kumunat ang noo ni Terence, medyo hindi komportable. Ang pulang pugita na ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagsilang ng Soul Stage, ngunit nagawang paalisan ng malalambot nitong Galame ang Vortex. Sa itsura nito, dapat ay kayang labanan ng halimaw sa dagat na ito na pulang pugita ang atake ng banal na sentido. Dahil sabik ka ng mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Kahit sino ka pa, isa ka lang walang kwentang tao. Inulit ng mahabang buhok na binata ang mga salita ni Terence ng salita por salita at tumawa, kailangan ko siyang bigyan ng buong marka para sa ginawa niya. Pero ngayon, umaarte siyang parang tanga, di ba? Hindi mo pa ito nakikita dati. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ito ay isang pugita na sumisira ng espiritu na nahuli ko ng may matinding kahirapan. Hanggat mayroong anumang divine sense attack, automatiko itong lalabas at madudurog, kaya huwag mo nang isipin ang paggamit ng mga mababang divine sense attack na yan, tanga. Nakita ni JC na tila mas malakas ang loob ng mahabang buhok na binata, at medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, nang maisip ang mahiwagang pamamaraan ni Terence, hindi niya pinanggahasan na saktan si Terence. Matapos sumilip, nagngingit-ngit siya at ngumiti, Elder Yin, sa palagay ko ay hindi ka na isang blood spirit beast. Talagang kakaiba ka. Sa hinaharap, kakailanganin nating umasa sa mga henyo na tulad mo para madala ang sekta sa mas mataas na antas. 5,578. Si Elder Yin. Bahagyang natigilan si Terence. Tiningnan niya ng mabuti at napagtanto kung bakit pamilyar ang lalaking ito. Bukod sa mahabang buhok, ang lalaking ito ay mukhang 60 hanggang 70% na katulad ni Crispin at 70 hanggang 80% na katulad ni Elton. Malinaw na galing sila sa iisang pamilya. Gayunpaman, tila walang anumang katulad ng sumpa ng kaluluwang dugo si nakatatandang Yin. Kung hindi, malalaman niya na pinatay ni Terence sina Elton at Crispin. Ha, matandang Hale, naiintindihan mo naman talaga. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng posisyon bilang pinuno ng sekta at maging isang Grand Elder o kung ano paman? Makakatipid ako ng maraming abala at lakas. Masayang desisyon yan kung ganoon. Hindi talaga magalang ang mahabang buhok na binata. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon at direktang hiniling na maging pinuno ng sekta. Kumunat ang noo ni JC at tumawa ng tuyo bago lumingon kay Terence. Terence, sa tingin ko dapat ka nang sumuko. Huwag mong tingnan kung gaano kabata si Elder Sherlan, isa siyang tunay na henyo. Hindi naman masama ang talento ng kanyang kapatid na si Elton, pero kumpara kay Elder Sherlan, isa siyang basura. Kung hindi nag-cultivate si Elder Yin sa walang katapusang dagat, hindi sana naging ganito kalungkot ang unang round ng kompetisyon ng Evil Warding Sect. Ang pugitan na ito ay isang blood puppet na nilikha ni Elder Yin matapos niyang pagbutihin ang paraan ng pagpino ng Blood Spirit Beast. Mahigit 10 beses itong mas malakas kaysa sa Blood Spirit Beast. Paano kung sumuko ka agad? May masasabi ako sa iyo. Kumunat ang kilay ni Terence. Medyo interesante ang JC na ito. Tila pinupuri niya si Sherlan at minamaliit si Terence sa panlabas na anyo, ngunit sa pagitan ng mga linya, isiniwalat niya ang lahat ng mahahalagang impormasyon tungkol kay Sherlan. Kung iuugnay ito sa kahilingan ni Sherlan kay JC na ibigay ang pinuno ng sekta, hindi mahalaga kung nagbibiro si Sherlan o hindi, seryoso si JC. Ang peak-level late-stage Golden Core Cultivator ng Evil Warding Sect ay tumingin kay JC nang may pag-iisip, ngunit wala itong sinabi. Nasa panig siya ni JC, kaya kahit makita niya ang mga intensyon ni JC, hindi niya sasalungatin si JC at babalaan si Sherlan. Hahaha, ang galing.
Yung Terence o ano paman, sumuko ka na, nagmamadali akong pumunta sa silid ng kasal kasama si Linlin. Tila hindi napansin ni Sherlan ang maliliit na galaw sa mga salita ni JC. Inisip niya lang na pinupuri siya ni JC, kaya naman tuwang-tuwa siya at hindi man lang binanggit ang tungkol sa pinuno ng sekta. Sumugod si Linlin at pinagalitan, pugita lang yan. Tingnan mo kung paano siya hiwain ng babaeng to sa 8 piraso, tapos mag-iiho ako ng seafood. Ang espadang pangbasag ng yelo ay nagliliwanag ng malamig na liwanag, at ang malamig na hangin ay lubos na namuo. Agad itong tumarak patungo sa pulang pugita. Aaminin na ang espadang pangbasag ng yelo ni Baltimore ay perpektong tugma sa pangangatawan ni Linlin na pangbasag ng yelo. Kung kayang gamitin ni Baltimore ang 120% ng kanyang lakas gamit ang espadang pangbasag ng yelo, ang pangangatawan ni Linlin na pangbasag ng yelo ay kayang gumamit ng 200% o higit pang lakas gamit ang espadang pangbasag ng yelo. Dahil sa dagdag na katawan niyang nakakabasag ng yelo, hindi kalabisan sabihin na ang lakas ng pagsabog ni Linlin ay umabot na sa antas ng isang maagang umuusbong na Soul Realm Cultivator. Biglaan ito kaya hindi nag-ingat ang pugita ni Sherlan. Ang pugita na ito ay isang mahusay na eksperto sa pagharap sa mga atake ng kamalayang espiritual, ngunit ang kakayahan nitong depensa laban sa mga pisikal na atake ay mas mababa kaysa sa karaniwang antas. Sa madaling salita, kahit na ang pugita na ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul, ang kakayahan nitong depensa laban sa mga pisikal na atake ay nasa karaniwang antas lamang ng tugatog ng huling yugto ng Jindan. Hanggat kayang tamaan ng espada ng Ice Shatterer ang pugita na hindi kayang gawa ng kahit ano ni Terence ay malamang na agad na magiging mga tipak ng yelo. Ha, anghang naman. Lalo ka talagang gustong-gusto ng batang Panginoon na ito. Ay yaya, excited na akong makapasok sa silid ng kasal kasama ka. Habang mayabang na tumatawa si Sherlan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang 3 metrong taas na pawikan at ang pugita ay walang anumang galaw. Hiniram din ng matigas at mabigat nitong balat ang yelong Shatterer. Ang malamig na hangin na naipon ng matagal ay agad na nagpalamig sa malaking bahagi ng balat ng pagong at pagkatapos ay agad na nabasag. Ang espesyal na atake ng ganitong uri ng nabasag na yelong pangangatawan ay agad na saysubog kung may butas na pugita. Gayunpaman, ang balat ng pagong ay walang kahit isang bakas ng sugat. Sa kabaligtaran, ito ay lalong lumiwanag na parang naligo sa nabasag na yelo. Isa pang maagang umuusbong na halimaw sa dagat mula sa Soul Realm. Pareho silang mga puppet na may dugo na ginawa gamit ang parehong pamamaraan ng mga Blood Spirit Beast. Ang mga Blood Spirit Beast ay kumpleto ang mga soul bodies, ngunit napanatili ng mga Blood Puppet ang kanilang orihinal na pisikal na katawan. Hindi alam ni Terence ang teorya sa likod nito, ngunit malinaw na si Sherlan ay isang pambihirang henyo sa larangang ito. Ang dalawang maagang umuusbong na mga halimaw sa dagat ng Soul Realm ay ganap na hindi tinatabla ng mga espiritual at pisikal na atake. Si Sherlan ay isa ring tugatog ng maagang umuusbong na Soul Realm Master, kaya't nasa mahirap na sitwasyon si Terence. Kung nandito lang siya sa tunay niyang anyo, kaya niyang sirain ang isang sea beast na may casual na 5 elementong intensyong pumatay, lalo na ang mga bagong silang na sea beast sa Soul Realm na kayang magtanggol laban sa spirit sense at mga pisikal na atake. Sa kasamaang palad, si Terence ay nasa soul form pa lamang at hindi niya magamit ang halos lahat ng kanyang mga kasanayan. Matapos limitahan ang kanyang mga spirit sense attack, tanging ang Super Alchemy Firebomb lamang ang maituturing na kanyang nakamamatay na galaw. Mabuti na lang at may Jade Space si Terence, kung hindi ay hindi niya magagamit ang Super Alchemy Bomb. Sapat na sana kung magagamit niya ito minsan sa isang araw, pero mukhang hindi naman kailangan sa sitwasyon niya ngayon. Nabigo ang unang atake ni Linlin, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob kahit kaunti. Sinamantala niya ang sitwasyon at ginamit ang lupa para sa pagkakakulong. Sa ilalim ng pagpapalakas ng nabasag na espadang yelo, damable ang kapangyarihan ng lupa para sa pagkakakulong. Sa kasamaang palad, ang antas ng pawikan ay mas mataas na ng isang malaking antas kaysa kay Linlin, at ang katawan nito ay lubos na lumalaban sa mga atake ni Linlin. Sa huli, bumalik pa rin ito nang walang anumang tagumpay. Ha, Linlin,
sumasayaw ka ba para sa batang Panginoong ito? Hindi naman masama, ang kanyang figure ay talagang kaakit-akit, ang batang Panginoong ito ay talagang simply charmed. Hindi, ang batang Panginoong ito ay hindi na makapaghintay pa. Alisin na natin ang lahat ng hadlang at agad na pumasok sa silid ng kasal. Bulong pa rin ni Sherlan sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos niya, isang itim na anino ang sumikat sa langit at umikot sa hangin, nagpaputok ng daan-daang palaso ng tubig kay Terence at sa iba pa. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at nakita ang isa pang maagang umuusbong na soul swordfish blood puppet. Hindi niya alam kung saan nahuli ni Sherlan ang napakaraming umuusbong na soul sea beast. May isang dilag doon. Hindi mo maaaring sakta ng dilag, hindi ba't mas mabuting bumalik at samahan ang batang Panginoong ito sa silid ng kasal kasama si Linlin? Kumalma ang ekspresyon ng mukha ni Sherlan. Nagkaroon pa siya ng oras para gabayan ang puppet ng halimaw sa dagat na parang isdang espada upang iwasan ang atake at maiwasan ang direksyon ni Yubi. Binunot ni Wei Feng ang kanyang espada at umiwas, gustong basagin ang mga palaso ng tubig sa ere. Gayunpaman, isang hakbang na lang ang nauuna sa kanya ni Wu Qing. Pinakawalan niya ang kanyang walang awang ice force ng buong lakas. Nang dumampi ang daan-daang palaso ng tubig sa walang awang ice force, agad itong nagyelo, puminto sa ere at hindi makagalaw. 5,579. Ang Ice Soul Sword ay nagpakawala ng isang malinaw na sigaw ng espada, at pumailang lang sa kalangitan na may malamig na kislap. Ang mga isdang espada ay mga halimaw sa dagat kung tutusin. Kapag umalis na sila sa tubig, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan, kahit na sila ay maging mga puppet ng dugo. Ito na ang kanilang limitasyon upang maglunsad ng isang buong puwersang pag-atake. Alam na alam ito ni Wu Qing, at sinamantala niya ang pagkakataon upang maglunsad ng isang dumadagandong na pag-atake. Wei Feng, salakayin mo ang puppet na halimaw sa dagat na parang pugita. Ginamit ni Terence ang kanyang chi para makipag-usap sa pagong. Lumutang siya pasulong at nagpadala ng isang maliit na vortex sa katawan ng pagong. Bilang isang amphibian sea beast, ang lakas ng pawikan ay hindi magiging malaking kawalan sa lupa, lalo na kapag ginamit ito bilang kalasag sa karne. Kaya, ang espada ng Ice Shatterer ay walang magagawa sa pawikan, ngunit ang Spirit Sense Vortex ni Terence ay naiiba. Ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi pinansin ang malakas na depensa ng pawikan at direktang naapektuhan ang espiritu nito. Matapos makasalamuha ang espiritu ng pawikan, agad na ginamit ni Terence ang kanyang nagliliyab na kaalaman at sinimulang sunugin ang espiritu ng pawikan sa anyo ng isang whirlpool. Bagamat wala ng tunay na kaluluwa ang pawikan matapos maging isang puppet na may dugo, ang puppet na may dugo ay isa pa ring pinahusay na bersyon ng Blood Spirit Beast. Ang kaibuturan ng puppet na may dugo ay ang Blood Spirit Beast pa rin, ngunit mayroon itong karagdagang pisikal na katawan. Ang atake ni Terence ay nakatutok sa mahalagang bahagi at agad na napatay ang kaluluwa ng pawikan, na isa sa mga Blood Spirit Beast ni Sherlan. Biglang nanigas ang katawan ng mayabang na si Sherlan, at namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ganito kabila si Terence. Dapat ay magtulungan ang pagong at pugita, at ang kanilang depensa ay walang kapintasan. Parehong mahahadlangan ng espiritual at pisikal na mga atake, at aatake naman ng isdang espada. Ito ay isang perpektong kombinasyon ng atake at depensa. Nakakalungkot na nakalimutan ni Sherlan na hindi niya kakaharapin si Terence ng mag-isa. Ang malamig at kalmadong kontra-atake ni Wu Qing ay lumampas na sa inaasahan ni Sherlan. Kung nasa dagat sila, may kakayahan pa ring gumanti ang mga isdang espada, ngunit nasa isang isla sila, kaya't ang tanging magagawa ni Sherlan ay ilihis ang kanyang atensyon upang kontrolin ang mga isdang espada. Nakita ni Terence ang puntong ito at agad na naglunsad ng isang pag-atake. Kung pag-uusapan ang pagkuha ng pagkakataon sa labanan, mas magaling pa si Terence kaysa kay Wu Qing. Kung sakali, inutusan pa nga ni Terence si Wei Feng na panatilihing abala ang pugita upang hindi nito maantala ang defense attack ni Terence. Sa katunayan, umatake si Wei Feng sa unang sandali at matagumpay na napigilan ang paggalaw ng pugita.
Ngunit sa oras na iyon, napatay na ni Terence ang pawikan sa bilis ng kidlat. Kahit wala si Wei Feng, maaaring hindi pa nakakagalaw ang pugita sa tamang oras. Kasabay nito, sinaksak din ni Linlin ang pawikan. Hindi na siya ang inosente at mahinang disipulo ng pagsubok mula sa sekular na mundo. Habang tumataas ang kanyang lakas, mas naging mature din ang kanyang pandama sa pakikipaglaban. Bagamat hindi humingi ng tulong si Terence sa kanya, alam niyang ang pakay ni Terence ay ang pawikan sa sandaling umatake ito. Instinctively niyang ginawa ang gusto ni Terence na gawin ni Wei Feng. Kaya naman, nang mahulog ang pawikan sa lupa, ang nabasag na espadang yelo ay tumusok sa katawan ng pugita na parang bulalakaw. Sa simula, kahit si Linlin ay maaaring hindi ito magawa ng ganoon kadali, ngunit sa unang galaw ni Wei Feng, ang mahinang pisikal na depensa ng pugita ay agad na nawala ng silbi. Ang malambot nitong katawan ay agad na nanigas at nagyelo, at pagkatapos ay nadurog ito sa lupa. Naghagi si Terence ng isang fire pellet at sinunog ang blood spirit beast hanggang maging abo. Ang katawan ni Sherlan, na nanigas dahil sa pag-atake ng sea turtle beast, ay muling nanigas. Ang kanyang maputlang mukha ay agad na naging kulay abo, at ang kanyang mga mata ay kumislap na may bahid ng pagkabigla. Sa oras na ito, ang Ice Soul Sword ni Woking ay kakadala lang sa kanya sa patong ng yelo na nabuo ng mga palaso ng tubig at lumitaw sa harap ng Swordfish Sea Beast. Ang puppet ng Swordfish Sea Beast ay nasa maagang nascent soul stage pa lamang, at wala itong kakayahang labanan ang Ice Shatterer Sword ni Woking, bukod pa sa nawalan na ng kontrol ang puppet ng Swordfish Sea Beast kay Sherlan. Nang hiwain ng Ice Soul Sword ang isdang espada, kasabay nito ay lumipad ang apoy ni Terence, na pumatay sa ikatlong Blood Spirit Beast. Nawala ng kulay ang mukha ni Sherlan, ngunit may bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tila ang pagtama ng tatlong puppet na may dugo ay lubos na nakasira sa kanyang sigla. Mapapatay siya ni Terence ngayon ng kasing dali ng pagbelang ng kanyang kamay. Tila medyo komplikado ang buong proseso, ngunit sa katunayan, isang pitik lang ng daliri ang kailangan. Si Sherlan, na siyang may lubos na kapangyarihan noon, ay labis na binugbog kaya't hindi na niya mahanap ang daan. Hindi nagsalita ang maagang umuusbong na soul practitioner mula sa sektang Chenkon at tumalikod na para umalis. Naisip niya na kahit hindi matalo ni Sherlan si Terence, mapipigilan niya ito kahit sandali, at pagkatapos ay maaari siyang palihim na umatake kung may pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Sherlan, ang tinaguriang super genius ng evil warding sect, ay parang isang gagong payaso. Inalagaan siya sa isang pitik lang ng kamay. Alam ng mga tao ng Chenkon sect kung gaano kitikot si Terence. Kung hindi sila umalis ngayon, baka hindi na sila makaalis. Kaya, tumalo ng lalaki mula sa sekta ng Chenkon sa isang lumilipad na spirit beast at tatakbo na sana nang pigilan siya ni Terence sa paggalaw sa isang pangungusap. Kung gusto mong mamatay, lumipad ka taas at tingnan mo. Kalmado at mahinahon ang mga salita ni Terence gaya ng dati, walang kahit kaunting bahid ng galit. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Terence. Ang maagang umuusbong na soul stage practitioner mula sa sektang Chenkon ay hindi nagduda sa pagiging tunay ng mga salitang ito. Matapos mabilis na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso, tanging ang nagawa niya ay tumalon pababa mula sa lumilipad na spirit beast sa kahihiyan. Paglingon niya, nakita niya si Terence na sinindihan ang katawan ni Sherlan gamit ang apoy na ginagawang alikabok ito sa isang iglap. Kung hindi lang dahil sa walang humpay na pang-aasar at panghihiya ni Sherlan, baka naiwan ni Terence na buo ang katawan niya, pero ngayon, masusunog na lang niya ito. Senior Linford, ako ay isang elder ng sekta ng Chenkon at miyembro ng Elder Council ng Bayan ng mga Guho. Nandito ako para pangasiwaan ang pag-usad ng ikalawang round ng kompetisyon. Nagkataong nakasalubong ko ang pinuno ng sekta na si JC at nakita kong natagpuan nila ang henyong disipulo na si Sherlan na nababalitang naglilinang sa walang katapusang dagat. Kaya, para sa pagiging patas, sinusundan ko sila para maiwasan ang pagsali ng tatlong tao mula sa iisang sekta sa kompetisyon. Nang makitang hindi siya makatakas, umirap ang lalaki mula sa sekta ng Chenkon at nagbigay ng isang malaking dahilan.
Sa unang tingin, tila walang anumang kapintasan sa kwentong ito, at ipinaliwanag nito kung bakit ang sekta ng Chencon, isa sa 4 na malalaking grupo, ay nagpapadala ng isang tao sa walang katapusang dagat. Ngunit si Terence, syempre, ay hindi maniniwala sa ganitong uri ng kalokohan. 5,600. Naisip ni JC na mapalad siya. Mabuti na lang at pinili niya ang tamang panig. Kung kasama niya si Sherlan ngayon lang, malamang nasa parehong sitwasyon din siya ni Sherlan. Senior Linford, wala tayong kinalaman kay Sherlan. Dapat mong malaman na ang pamilyang Yin ay dating napakalakas sa sektang panlaban sa kasamaan. Bilang pinuno ng sekta, ako ang pinuno ng isang sekta, ngunit sa totoo lang, isa lamang akong puppet ng matandang si Crispin. Nakita mo na ang lakas ni Sherlan, Senior Linford. Wala tayong kapantay sa kanya. Maaari lamang tayong magpanggap na masunurin at harapin siya. Pagkatapos, hahanap tayo ng pagkakataong ipaalam sa iyo, Senior Linford. Medyo mapagkumbaba ang ugali ni Sherlan. Nakangiti siya sa lahat ng oras na ito, at hindi nakikinig si Terence sa kanyang paliwanag, papatayin lang niya ito tulad ng ginawa niya kay Sherlan. Gulat na tumingin kay JC ang lalaki mula sa sektang Chencon. Hindi pa niya naririnig na ang sektang nagtataboy ng kasamaan ay may anumang pakikitungo kay Terence noon. Sa ekspresyon ng mukha ni JC, parang gusto niyang lumuhad at dilaan ang mga bote ni Terence. Hindi ito maaaring dahil sa insidente ni Sherlan. Nang ibunyag ni JC ang impormasyon tungkol kay Sherlan, naramdaman na niya na may mali. Tanging ang hanggal na si Sherlan lamang ang mag-iisip na pinupuri siya ni JC, si Sherlan. Tumango si Terence, huwag kang mag-alala, pinuno ng sekta na si Hale. Tatandaan ko ang tulong mo ngayon. Kahit hindi ito nakatulong ng malaki, hindi kita tatalikuran. Nang marinig ang mga salita ni Terence, nakahinga ng maluwag si JC. Naisip niya na nailigtas na ang buhay niya at dapat na niyang iwasan si Terence sa hinaharap. Kung mangyayari itong muli, matatakot siya ng husto. Lumingon si Terence upang tingnan ang mga tao mula sa sekta ng Chencon, iniisip kung paano sila haharapin. Sa pangkalahatan, ang pag-iiwan ng isang maagang nagsisimulang soul practitioner na buhay ay kapakipakinabang pa rin para sa sinaunang mundo ng martial arts, ngunit ang pangkalahatang sitwasyon ni Terence ay palaging nagsisimula sa kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil ang sekta ng Chencon at sekta ng Five Elements ay nagtulungan na upang lihim na sumalakay, ang pag-iiwan ng isang practitioner na buhay ay magdudulot lamang ng problema sa kanyang sarili. Matapos palitan ng sektang Chencon ni Terence ang sektang Percival, maaaring piliin ng mga tao ng sektang Chencon na maghiganti. Magiging irresponsible para kay Terence na iwan ang mga taong ito kapag iniwan niya ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kung ganoon nga, ang pagpatay sa lalaking ito ang tamang desisyon. Bago pa man makapagdesisyon si Terence, naunawaan na ni JC na nagmamasid sa ekspresyon ni Terence sa buong oras, ang nangyayari. Tahimik siyang lumayo ng ilang hakbang, lumapit sa lalaki mula sa sekta ng Chencon at inilagay ang sarili sa posisyon kung saan mas madaling makaatake ng palihim. Ang lalaki mula sa sekta ng Chencon ay nakatuon kay Terence at hindi niya inakalang may gagawin sa kanya si JC. Kaya nang sugurin siya ng 3 blood spirit beast ni JC at simulang punitin ang kanyang kaluluwa, nalilito pa rin siya at hindi maintindihan ang nangyari. Mas mataas na ang lakas ni JC kaysa sa bagong Soul Beginner Stage Cultivator mula sa Chencon Sect. Gamit ang palihim na atake, agad siyang nakamit ang kalamangan at hindi na binigyan ng pagkakataon ng malas na cultivator. Senior Linford, sinabi ng B** star na ito mula sa sektang Chencon na makikipagsabuatan ako kay Sherlan para mandaya. Sumusobra na siya. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, hindi na natin maitataas ang ating mga ulo sa hinaharap para sa ating panlaban sa kasamaan. Kaya, Senior Linford, huwag mo akong pigilan. Tiyak na papatayin ko siya ngayon. Puno ng galit ang mukha ni JC habang nagsasalita siya ng nakabukaang dibdib, halos isipin ni Terence na nagsasabi siya ng totoo. Tiningnan ni Terence ang kawawang lalaki na nakahiga sa lupa ng may kakaibang ekspresyon. Mamamatay na ito, at kahit gusto niya itong pigilan, hindi niya magawa, hindi ba?
Alam ni JC ang gagawin, tinulungan niya si Terence na malutas ang problema, at kasabay nito, ibinigay niya sa kanila ang pangalan ng sektang Blaze. Maging ang bagong silang na Soul Elder ng sektang Chenkon ay napatay na. Ang sektang tagapagtanggol ng kasamaan ay maaari lamang sumunod kina Terence at sa sektang Percival hanggang sa huli. Ang sektang Five Elements at ang sektang Chenkon ay nasa isang alyansa, at ang sektang tagapagtanggol ng kasamaan ay hindi na muling magkakampi sa dalawang sektang ito. Manam, gawin mo ang gusto mo. Huwag mo kaming pansinin. Tumango lang si Terence bago tumingin ng malalim sa mga mata ni JC. Maaari kang ituring na isang natatanging talento. Ang matalinong tao ay sumusunod sa mga pangyayari. Tuwang-tuwa si JC nang marinig ang papuri ni Terence, iniisip na tama ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Mabilis niyang pinatay ang lalaki mula sa sektang Chenkon at hinukay ang mga puso ng 3 puppet ng halimaw sa dagat ni Sherlan, at ibinigay ang mga ito kay Terence gamit ang 2 kamay. Senior Linford, ito ang iyong panloob na kaibuturan, pakiingatan mo ito ng mabuti. Bagamat sila ang mga kaibuturan ng mga puppet ng halimaw sa dagat, ang kanilang kalidad ay hindi gaanong naiiba sa mga normal na maagang umuusbong na mga halimaw sa dagat sa Soul Stage. Nainggit si JC kay Terence kaya binigyan niya ito ng 3 sa mga ito. Nakakalungkot na walang naitulong si JC sa pagpatay sa 3 puppet na halimaw sa dagat na ito, kaya natural lang na hindi siya makahingi ng kahit isang bahagi ng mga tableta. Hehe. Nakatulong sa iyo ang paalala ng pinuno ng sekta na si Hale. Maaari kang magtago ng isa para sa iyong sarili. Mahinang sabi ni Terence habang kumukuha ng 2, iniwan ang isa sa kamay ni JC. Tuwang-tuwa si JC, ngunit hindi niya ito tinanggap. Nagkunwari siyang tumanggi, hindi maganda yan. Kaunting salita ang sinabi ni Junior at hindi nakatulong. Hindi talaga nararapat para sa akin na tanggapin ang panloob na kaibuturan ng isang bagong silang na Soul Stage Sea Beast. Isa lamang itong panloob na kaibuturan. Hindi ko hahayaang matalo ang sino mang pipiliing sumunod sa akin. Nakangiting sabi ni Terence. Dahil ibinigay na sa kanya ni JC ang kanyang katapatan, hindi siya tatretuhan ni Terence ng masama. Ang isang original na infant stage si Beast Core ay simula pa lamang. Dahil doon, hindi na inabala ni Terence si JC at malamig na iniabot sa kanya ang 2 core. Ang 2 inner core na ito ay mula sa mga si Beast na pinatay ninyo ni Wooking, kaya kabilang sila sa sect ng Snow Sword ninyo. Ingatan ninyo sila. Salamat. Hindi na nagsalita pa si Linlin at hindi na nag-abalang maging magalang kay Terence. Tinanggap niya ang kahilingan at itinago ang 2 core. Matapos mamatay si Sherlan, humupa ang kanyang galit at bumalik na siya sa kanyang malamig na sarili. Salamat, boss, dagdag ni Wooking. At pagkatapos ay wala na. Bakit ba laging ganito ang estilo ni Sherlan? Parang hindi naman talaga niya kailangang maging formal, kung patuloy niya itong tatanggihan, baka bawiin ito ni Terence at ibigay sa iba. Mabilis niyang itinago ang laman ng kahon at ngumiting nagpasalamat, maraming salamat, Senior Linford. Kung may magagawa si Junior para kay Senior Linford, pakisabi naman sa akin. Gagawin ni Junior ang lahat para matulungan si Senior Linford. Casual na sabi ni Terence bago humarap sa grupo. Ang haba ng araw natin, maghanap tayo ng mapagpapahingahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.